So ang una pag-usapan natin ay ang simbahan ng Manawag na matatagpuan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Manawag. Unang itinayo ng mga paring Agustino noong 1600 ang nooy simbahan ng Santa Monica sa pwesto ngayon ng Manawag Catholic Cemetery. So yung sementeryo ngayon ay dating simbahan. 5 years after, ibinigay sa mga paring Dominikanong nagsilbi muna sa bayan ng Mangaldan ang pamamahala sa simbahan. Taong 1608 nang formal nang tinanggap ng provincial chapter ng mga Dominikano ang mga misyonero mula sa Mangaldan. Pero dahil sa mga banta ng pag-atake ng mga Igorot, nilipat ang simbahan sa kasalukuyan nitong lokasyon. Taong 1701 nang sinimulan ng mga paring Dominikano ang pagtatayo sa mas malaki nitong simbahan sa tulong ng mag-asawang Gaspar de Gamboa at Agata Yangta. Sinimulan ding palawakin ang simbahan noong 1882 pero natigil ng yumanig ang lindol noong 1892. Taong 1898 naman nang sunugin ng mga revolusyonista ang simbahan. Kasamang natupok ng apoy ang halos lahat ng kagamitan ng simbahan maliban sa imahe ng Our Lady of the Rosary of Manawag na natagpuan sa likod ng simbahan matapos ang sunog at inilipat sa dagupan para mas sigurong ligtas ito. Muling nagbalik sa Manawag ang mga paring Dominikano noong 1901. Sa pahintulot ni Pope Pius XI, na-canonize na ang imahe ng Our Lady of the Rosary of Manawag noong April 21, 1926. Ibig sabihin, opisyal nang pinoproklama ng simbahang Katoliko na nagbibigay ng himala ang imahe sa mga deboto nito. Ang dating kumbento nito ang kasalukuyang gusali ngayon ng Colegio de San Juan de Letran, Manawag na itinatag bilang Holy Rosary Academy noong 1946 ni Father Chodolo Cahigal, ang huling Spanish Dominican priest sa Manawag. Mula noong December 8, 1972, isinailalim sa Philippine Dominican Province ang Shrine of Our Lady of the Rosary of Manawag. February 17, 2015 nang gawing isang minor basilica ang simbahang ito ni Pope Francis. Ang simbahan ng Manawag, ito yung pinupuntahan ng mga karamihan mga travelers yung pupunta dito eh. Parang ang sadya nila dito is para i-bless yung kanilang mga sasakyan for their safe trip. Next destination natin ay sa Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist na matatagpuan sa downtown district sa lungsod ng Dagupan. Ang unang simbahan nito ay itinatag ng mga paring Agustino noong 1590 at gawa pa ito noon sa Nipa at Kawayan. Taong 1614 nang ibigay rin ng mga Agustino ang pamamahala ng simbahan. Taong 1614 nang ibigay rin ng mga Agustino ang pamamahala ng simbahan sa mga paring Dominikano. Sinimulang buuin ang simbahang gawa sa mga bato pagpasok ng 17th century. Subalit, nawasak ang simbahan nang maganap ang isang pag-aalsang pinamunuan ni Andres Malong noong 1660. Pagpasok naman ng 19th century, isang bagong simbahan naman ang itinayo gawa sa bricks at nipa. Kasama rin nitong nawasak ng lindol noong 1892. Muling itinayo ang simbahan after 3 years. From 1903 to 1914, itinayo naman ang bell tower ng simbahan. May 31, 1964 nang itinayo naman ang isang bagong simbahan sa likod lang ng lumang simbahan ng Dagupan. Makalipas ang isang dekada, binuksan na sa publiko ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist na mas kilala bilang Dagupan Cathedral. Ito ang siyang sentro ngayon ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Samantala, ang lumang simbahan nito ang siya namang ngayong nagsisilbing tanggapan ng Archbishop or Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Sa kasalukuyan, ang Archbishop ng Lingayen, Dagupan ay si Socrates Villegas. Epiphany of Our Lord Co-Cathedral Parish na matatagpuan sa Barangay Poblasyon sa Kapitolyo ng Pangasinan, ang Lingayen. Isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Pangasinan. Itinatag ito noong 1587 kasabay ng St. Dominic de Guzman Parish Church sa lungsod naman ng San Carlos. So dalawa ito sa pinakamatandang simbahan sa probinsya ng Pangasinan. 2 years after the establishment of the town of Lingayen noong 1614, taong 1616 nang itatag ng mga paring Agustino ang parokya at tinawag noon na Los Tres Reyes o the Three Kings. Taong 1714 nang ibigay sa mga paring Dominikano ang pamamahala sa simbahan hanggang sa sumiklab ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noong 1898.
Mula 1900 hanggang 1933, pinamamahalaan ng mga Pilipinong pari ang simbahan hanggang sa dumating ang mga Columban missionaries mula sa bansang Ireland. Taong 1939 nang dumating sa Lingayen ang mga Columban sisters upang magturo ng catechism sa mga pampublikong paaralan. Nagsilbi muna itong sentro ng itinatag na Diocese of Lingayen noong May 19, 1928. Isang simbahang ito sa mga nawasak ng World War II, kabilang na ang Bishop's Palace kung saan tumutuloy ang obispo o yung bishop. Kaya naman inilipat ito sa Dagupan sa bisa ng papal decree ni Pope Pius XII. February 16, 1963 nang i-upgrade ang Diocese of Lingayen at dito na siya naging Archdiocese of Lingayen, Dagupan. At ang simbahan ay tinawag ng The Three Kings Co-Cathedral. The same year din nang muling itinayo ang Bishop's Palace at naging St. Columban's College. Muli namang binuksan ang simbahan noong 1965 at pinangalanan na itong Epiphany of Our Lord. Gawa sa adobe ang buong simbahan at maihalin tulad ang disenyo ng bell tower sa isang Oriental pagoda na siyang naging impluensya ng mga Chinong Kristiyano noong panahon ng mga Kastila. Kaya naman isa ito sa mga itinuturing na best structures sa Pangasinan. Dinisenyo naman ni Father Miguel Aparicio ang dome ng Bell Tower. Aside sa Dagupan Cathedral, ito rin ang siyang nagsisilbing sentro ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Sunod ay sa Saints Peter and Paul Parish Church na matatagpuan sa Barangay Poblacion West sa bayan ng Calasiao, kung saan ka makakabili ng napakasarap na puto Calasiao. Sobrang liit, pero ubod naman ang sarap. Isang Baroque style na simbahan at ikatlo sa pinakamatandang simbahan sa Pangasinan na itinatag naman noong 1588. Sa ilalim ng pamamahala ni Father Juan Maldonado de San Pedro Martin, pinangalanan ang simbahan bilang Saints Peter and Paul Parish. Sinunog ni Palaris ang simbahan nang siya ay mag-alsa noong 1763. Muling itinayo ang simbahan noong 1804 pero kasama ng itinayo ang kampanaryo nito. Once again, nawasak na naman ang simbahan mula 1841 hanggang 1842 at muling ipinatayo ni Father Ramon Dalman noong 1852. Muling nasunog ang simbahan at ipinatayo ulit mula 1853 hanggang 1858 ni Father Ramos Suarez. Nawasak naman ng lindol ang simbahan ng Calasiao noong 1892. Himala naman nakaligtas sa 3 tangkang pambobomba ang simbahan noong 1945 kung kaya't inilipat muna dito ang Archbishop's Palace. Pero nawasak naman ang kampanaryo nito nang yumanig ang lindol sa Luzon noong July 16, 1990. Matapos ang lindol, muling ipinatayo ni Monsignor Luis Ongson ang ilang bahagi ng simbahan pati na ang nawasak na kampanaryo na katulad sa orihinal na disenyo. Sa kasalukuyan, mayroong fully automatic bells ang simbahan na maririnig within 7 or 8 kilometer radius. Ang fasad ng simbahan ay may pagkakahalin tulad sa mga disenyo ng simbahan sa Latin America, habang ang kampanaryo naman nito ay may pagkakahalin tulad naman sa Southeast Asian Hindu-Buddhist pagoda. September 29, 2001 nang ideklara bilang isang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang simbahan ng Calasiao. Ang simbahan ng Calasiao ang most preserved na Baroque church sa Pangasinan. Sunod ay sa St. James the Great Parish Church na matatagpuan sa Barangay Herminal sa bayan ng Bolinao. Unang dumating ang mga paring Agustino sa Bolinao mula 1585 hanggang 1587. Pinalitan naman sila ng mga Dominikano mula 1588 hanggang 1599. Muling nagbalik ang mga Agustino sa bayan mula 1600 hanggang 1607. And after that, mga Recollects naman ang nangasiwa sa bayan mula 1609. Ang mga Recollects or Agustinian Recollects, sila yung nangangasiwa dun sa San Sebastian College Recoletos sa Maynila and sila rin yung nagpapatakbo sa San Sebastian Church. Sa taon ding iyon, itinayo ang isang High Renaissance style na simbahang gawa sa kahoy, coral stones at mga bato. Naging pinakamalaking simbahan sa buong Pangasinan hanggang sa yumanig ang lindol noong 1788. Aksidente namang nasunog ang kumbento ng simbahan noong 1819.
Ang simbahan ding ito ang nagsilbing kanlungan ng mga naipit sa pagsalakay ng mga pirata pati na noong World War II. Pero noong 2009 ay isa ang simbahang ito sa mga nawasak nang humagupit ang bagyong Emong. Sa harap ng simbahan makikita ang isang marker na nagsasaad na sa Bolinao daw, makinig kayo mga kapadyasta, na nagsasaad na sa Bolinao daw ginanap ang unang misa sa bansa noong 1324 sa pangunguna ng Pransiskanong misyonaryo na si Blessed Odorico. Subalit, duda ang mga historiador sa claim na ito at sa halip ay mas kinikilala pa rin ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP until now ang misa sa Limasawa noong March 31, 1521 bilang location ng kauna-unahang misa sa bansa. Yun ang pinaka matibay na claim talaga kung saan naganap yung first mass dito sa Pilipinas. Yung claim naman dun sa Bolinao, nasasabing noong 1324 daw ginanap daw ang unang misa dito sa Pilipinas, parang mahirap siyang hanapan ng claim. Tampok rin ang simbahang ito pati ng town center ng Bolinao sa mga models ng Miniland sa Legoland Malaysia Resort. Sunod ay sa St. Joseph the Patriarch Cathedral na matatagpuan sa Barangay Poblacion sa lungsod ng Alaminos kung saan matatagpuan ang 100 Islands. Itinayo noong 1770 ang unang simbahan sa bayan ng Sarapsap, now the Alaminos City. Subalit nasunog ang simbahan pati na ang kumbento at munisipyo noong 1817. Taong 1823 nang formal nang itinatag ng mga Recollects ang parokya ng Alaminos kung saan si Father Toribio Raimundo ang unang parish priest nito. Muling sumiklab ang sunog sa simbahan at sa iba pang mga gusali noong 1834. From 1837 to 1849, nireconstruct ang simbahan sa ilalim ng pamamahala ni Father Manuel Busqueto. Nang mamatay si Father Busqueto, ipinagpatuloy ni Father Jose Tornos ang pagpapatayo sa bagong simbahan noong 1857. Taong 1872 nang palitan ang bayan ng Sarapsap at ito ay naging Alaminos na mula sa pangalan ng dating Gobernador General na si Juan Alaminos E. Vivar. Taong 1901 naman nang nilisan ng mga Recollects ang Alaminos at ibinigay ang pamamahala ng simbahan sa mga Pilipinong pari. Mula noong 1926, marami na ang mga pagbabago sa disenyo ng simbahan. Nilagyan ito ng estatwa ng Sacred Heart of Jesus noong 1930 at itinayo rin sa simbahan ang Grotto of Our Lady of Lourdes na inukit ng Pilipinong iskultor na si dating Lingayen Dagupan Archbishop Mariano Madriaga. Nagdagdag pa ng mga upuan sa simbahan, kinawang konkreto ang belfry nito, binakuran rin ang harapan ng simbahan, naglagay ng bagong tabernakulo, itinayo ang Our Lady of Mount Carmel Chapel and Mortuary, at naglagay rin ng malaking Stations of the Cross na ginawa ng mga local artists. Naging isang katedral ang simbahan nang itatag ang Diocese of Alaminos noong 1985. Si Bishop Jesus Cabrera ang unang obispo ng Diocese of Alaminos. Ang kasalukuyang kulay ng simbahan ay pininturahan mula pa noong 1995. At ang pinakahuling destinasyon natin ay sa Our Lady of the Immaculate Conception Cathedral Parish na matatagpuan sa Barangay Poblacion sa lungsod naman ng Urdaneta. Batay sa mga tala, ipinangalan ang Urdaneta sa Spanish maritime explorer at Augustinian priest na si Andres de Urdaneta. Mula nang itinatag ang bayan noong 17th century, biglang lumobo ang populasyon nito dahil sa paglipat ng mga residente sa bayan na iyon mula sa La Union at Ilocos Sur. Dito na nakapagpatayo ng isang simbahan. Sinimulang itayo ang isang simbahan na katulad sa istruktura ng mga kubo. Taong 1863 nang kilalanin ng mga paring Dominikano ang itinayong simbahan bilang isang parokya. Ang unang simbahan ng Urdaneta ay nakumpletong itayo noong 1884. Subalit isang simbahang ito sa mga binomba noong World War II. January 12, 1985 nang itatag ang Diocese of Urdaneta kasama ang Diocese of Alaminos. Ang Our Lady of Immaculate Conception Cathedral Parish ang nagsisilbing sentro ng Diocese of Urdaneta. Ang una nating destinasyon ay sa Vigan
Cathedral na matatagpuan sa lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur. 2 taon mula nang magtungo si Juan de Salcedo sa Vigan taong 1572. Noong 1574 nang ipinag-utos niyang pagtatayo ng isang temporary church na gawa sa kahoy at mga sanga ng puno. Subalit dalawang beses itong nawasak ng lindol noong 1619 at 1627. Sinimulang itayo ang simbahan noong 1641 pero nasira ito sanhi ng sunog noong 1739. Nilipat sa Ciudad Fernandina de Vigan o yung Vigan City ngayon ang sentro ng Diocese of Nueva Segovia mula sa bayan ng Lalo sa Cagayan noong September 7, 1758. Sa pareho ring taon, naging isang katedral ang simbahan ng Vigan na siya munang naging kauna-unahang parokya sa Hilagang Luzon. Taong 1786 nang ipinag-utos ni Governor General Jose de Basco ang pagbuo sa isang bagong disenyo ng simbahan. Taong 1719 nang matapos buuin ng kasalukuyang disenyo ng Vigan Cathedral. Nakubkob ng puwersa ni Colonel Juan Villamor ang Vigan Cathedral noong 1896 pero nakuha rin ito ng mga Amerikano sa pangunguna ni Lieutenant Colonel James Parker noong 1899. Isa itong earthquake baroque dahil sa structure nito na pangontra sa pagkawasak dulot ng lindol. May mga design rin na inspired sa Neo-Gothic, Romanesque at Chinese. Ang bell tower naman ito ay may taas na 82 feet at may weather rooster ito. Ito yung ginagamit para malaman kung saan yung nanggagaling direksyon ng hangin. Tama, di ba? Tama. May weather rooster ito sa tuktok na siyang sumisimbolo kay San Pedro. You know the context, ba? You know the context na yung sinasabi ni Jesus kay Peter noon nung gabing siya'y pinagkanulo ay i-deny siya ni Peter ng 3 beses and yun na nga sa 3 beses titilaok yung manok. Pero ang katedral mismo ay idinedicate kay San Pablo. Sa Vigan Cathedral nakalibing ang mga dating arsobispo ng Diocese of Nueva Segovia pati ng mga labi ng kilalang Ilocano poet na si Leona Florentino. Next stop ay sa Santa Maria Church na matatagpuan sa bayan ng Santa Maria doon pa rin sa probinsya ng Ilocos Sur. Ipinatayo ng mga paring Agustino bilang isang kapilya ng Narvacan noong 1765. Naging isang independent ministry noong 1769 at idinedicate ito sa Our Lady of the Assumption. Itinayo naman noong 1810 ang bell tower nito. Muling ni-renovate ang simbahan noong 1863 at natapos noong 1895. Nagsilbing kuta ang Santa Maria Church noong himagsikan ng 1896. Bago mo marating ang Santa Maria Church, kailangan mo munang umakyat sa isang hagdang may 85 steps. Ewan ko kung di ba mapapagod yung pamo doon. O di kaya kung di ka rayumahin sa ganong karaming steps. May mga buttresses din sa palibot ng istruktura para kontrahin nito ang pagyanig ng lindol. Idineklara rin ng National Historical Institute, now the National Historical Commission of the Philippines, bilang National Historical Landmark ang Santa Maria Church at taong 1993 naman nang makasama ito sa listahan ng mga World Heritage Sites ng UNESCO. Bantay Church na matatagpuan naman sa bayan ng Bantay, doon pa rin sa Ilocos Sur. Itinayo ang simbahang ito noong 1590. Ito ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Ilocos Region o sa Region 1. Luismans, ano bang mga probinsyang bumubuo sa Region 1 sa Ilocos Region? Ito ay binubuo ng mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Isang neo-Gothic design na may mala-Romanesque na disenyo at elemento. Ginawang grandioso ang pagkakabuo sa simbahang ito at may pagkakahalintulad ito sa Spanish architecture. Gawa ang simbahang ito sa putik at bricks. Saksi ang simbahang ito sa pag-aalsang pinangunahan ni Diego Silang noong 1763. Subalit nawasak naman ang simbahang ito noong World War II. Gayunpaman, muling itinayo ang simbahan noong 1950. Ang Bantay Church ay ang nagsisilbing tahanan ng imahe ng Our Lady of Charity na idineklara ni Pope Pius XII bilang patrona ng Ilocandia noong January 12, 1956. Ilang hakbang lang mula sa simbahan ng Bantay matatagpuan ang makasaysayan at dinarayong bell tower nito. Dahil nakatirik ito sa isang hilltop, tanaw mula dito ang probinsya ng Abra na katabilang na probinsya ng Ilocos Sur.
Ito rin ang nagsisilbing watchtower laban sa mga sundalong Hapon noong World War II. From Ilocos Sur, dadayon naman tayo dito sa probinsya ng Ilocos Norte. At ang first destination natin dito ay sa Paway Church na matatagpuan sa bayan ng Paway. Isa muna itong parokya na itinatag ng mga Paring Agustino noong 1593. Ang pagtayo sa simbahan ay pinangunahan ni Father Antonio Estavillo noong 1694 at natapos noong 1710. Muling pinasinayaan ang simbahan noong February 28, 1896. Isa rin itong earthquake baroque katulad nung sa Vigan Cathedral. Ang simbahan ng Paway dahil sa pagkakadisenyo nito na tila ba hindi mapipinsala ng lindol. Mayroong 24 na mga buttresses sa magkabilang gilid at likod ng simbahan upang maiwasan ito sa pagkawasak dulot ng lindol. Mahihaloy tulad rin sa Borobudur ng Indonesia ang pagkakadisenyo sa simbahan. Ang bell tower naman ito ay itinayo noong 1793. Nakatirik ito ilang distansya lang mula sa pinakasimbahan upang maprotektahan ito sa pagkawasak ng lindol. Nagsilbi itong observational post ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noong 1898 at sa mga Hapon noong World War II. Idineklarang National Cultural Treasure ng ating pamahalaan ang Paway Church noong 1973 sa bisa ng Presidential Decree No. 260. Noong namang December 11, 1993, isinama naman sa simbahang ito sa World Heritage Sites ng UNESCO. Isang simbahan naman na matatagpuan sa kabisera ng Ilocos Norte, ang Lawag Cathedral. Ang unang simbahan ng Lawag ay itinayo noong 1580 at gawa pa lamang ito noon sa kahoy at mga sanga. Ang kasalukuyang istruktura ng simbahan ay itinayo noong 1612. Nasunog ang simbahan noong 1843 pero muling inayos ng grupong Obras Publicas headed by Engineer Antonio de la Camara at Father Santiago Muniz ang simbahan mula 1873 hanggang 1880. Nakubkob ng mga revolusyonista noong 1898 pero the next year ay napasa kamay naman ito ng mga Amerikano. Kinontes ng mga Aglipayan ang ownership ng mga Katoliko sa simbahan kung saan pinaboran pa rin ang mga Katoliko sa pamamahala sa simbahan. Nirenovate ang simbahan taong 1936. Taong 1961 naman nang maging isang katedral ang simbahan ng Lawag nang maitatag ang Diocese of Lawag. Muling nirenovate ang katedral mula 1971 hanggang 1972 pero bahagyang napinsala ng lindol noong 1983. Hango sa Italian Renaissance ang disenyo ng katedral. Kaya kung titingnan niyo yung image mga kapodcast, halos may pagkakahawig ng konti sa Milan Cathedral doon sa Italy, ang ikalima sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Makikita sa fasad ng katedral ang imahe ng patron ng lungsod ng Lawag na si Saint William the Hermit. Ilang hakbang mula sa katedral matatagpuan ang sinking bell tower nito na sinasabing kada taon raw ay lumulubog raw ito ng hanggang 1 pulgada. Itinayong bell tower matapos ang nangyaring lindol noong 1707 at may taas ito na 300 feet. Baccarat Church. Ito ay matatagpuan naman sa bayan ng Baccarat. Sinimulang itayo noong 1593 ng mga Paring Agustino at binuksan noong 1782. Pero napinsala ang simbahang ito nang yumanig ang 7.8 magnitude na lindol sa Luzon noong 1983. Muling itinayo at binuksan ang simbahang ito the next year. Taong 1973 nang ideklara ng pamahalaan ang Baccarat Church bilang National Cultural Treasure under the Presidential Decree No. 260. Taong 1828 nang itayo naman ang bell tower nito. Subalit sanhi ng mga naunang pagyanig ng lindol noong 1931 at 1971, unti-unting tumatabingi ang istruktura ng bell tower. Gawa sa coral bricks ang bell tower ng simbahan. Nasira ang itaas na bahagi ng bell tower nang yumanig ang lindol noong 1983. Ang bell tower na ito ay kilala bilang Acrobatic Bell Tower of Baccarat. Katabi lang ng simbahan ang Museo de Baccarat na isang dating kumbento. Makikita dito ang ilang mga litrato, dokumento, relika at mga artifacts ng simbahan. Pero mayroon daw usap-usapan na mayroong underground staircase sa likod ng museo. Sinasabing may 3 raw tunnels na papunta di umano sa Baccarat River, sa Bell Tower at sa altar ng simbahan. At ang huling destination natin ay sa Sarat Church na matatagpuan naman sa bayan ng Sarat, ang birthplace
ng isa sa mga dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Dati itong tinawag na Church of San Miguel Arcangel kasunod ng pagdating ng mga misyonaryo sa bayan ng Sarat sa kapistahan ni San Miguel noong September 29, 1724. Sinimulang itayo ang simbahang ito the same year at nabuo noong 1779. Gawa sa bricks ang kabuuang istruktura ng simbahan. Matapos ang nangyaring sunog sa simbahan noong 1816, muli itong binuo the next year. Subalit muli na namang sumiklab ang sunog sa simbahang iyon taong 1882. Muling nireconstruct ang simbahan taong 1896. Idinaos sa simbahang ito noong June 1983 ang kasal ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si Irene at Gregorio Araneta III. But 2 months later, yumanig ang 7.8 magnitude na lindol sa Hilagang Luzon at isa ang simbahan ng Sarat sa mga napinsala ng lindol. Matapos ang lindol, muli na namang nireconstruct ang simbahang iyon. Taong 1994 nang maging isang parish museum ang ground floor ng kumbentong katabi ng mismong simbahan. Idineklara bilang important cultural property ng National Museum of the Philippines ang Sarat Church noong September 27, 2009.